Umalis ka. Hindi ka na kailangan dito. Didi, em không còn cần ở đây nữa. Nagsimula ang lahat sa mga salitang iyon. Mga salitang mas masakit pa sa anumang sampal, mas malami pa sa anumang yelo. Hindi ko maintindihan. Bakit? Paano? Hindi pa man ako nakakabangon mula sa gulat. Itinula na ni Rafael ang maleta ko palabas ng pinto. Ang nga damit ko, ang nga pangarap ko, lahat ay nakalat sa sementadong sahi. Rafael, ano ba to? Bakit? Buntis ako. Rafael. Halos gumuho ang mundo ko. Ang boses ko ay nangingini, halos hindi na lumabas sa bibig ko. Niyakap ko ang tiyan ko, parang isang inang pinoprotektahan ang kanyang sanggol mula sa isang halimaw na nun ay pinaniwalaan kong kabiyak ng aking puso. Tiningnan niya ako nang walang anumang emosyon. Walang awa. Walang pag-ibig. Wala akong pakialam kung buntis ka. Hindi kita kailanman minahal, Lina. Kasunduan lang ang kasal natin. At ngayon, tapos na iyon. Bawat salita niya ay parang libong karayom na tumutusok sa puso ko. Kasunduan. Ang lahat bang pagmamahal ko? Ang lahat ng pangarap ko sa aming pamilya ay isa lamang kasunduan para sa kanya. Nangingini ang buong katawan ko, unti-unting bumaksa ang tuhod ko sa sahig. Kasunduan. Rafael, ano ang pinagsasabi mo? Paano naman ang anak natin? Ang mamagulang mo. Tumawa siya ng mapala. Ang mamagulang ko. Akala mo ba gusto kanila rito? Masaya sila na alis ka na. Laging kang pabigat sa kanila. Lina. At isa ka lang kahihiyan. Ang huling linya na iyon ay bumasa sa lahat ng paasa na kumakapit pa sa puso ko. Ang pamilya na inakala kong yayakap sa akin? Magpoprotekta sa akin? Sila pala ang unang nagtatakwil. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ko na makahinga. Ang sakit ay umapaw. Nadulot ng isang matalim na kirot sa aking tiyan. Hindi. Hindi totoo yan. Mahina kong bulong, ngunit alam kong hindi niya narinig. O ayaw niyang pakinggan. Isinara niya ang pinto sa harap ng aking mukha. Isang malakas na kalabuh na nakpawalang saysay sa lahat ng pinaniwalaan ko. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang lamig ay kumapit sa aking balat, ngunit mas matindi ang lamig na naramdaman ko sa aking puso. Dahan-dahan akong tumayo, pakiramdam ko ay pilay ang bawat bahagi ng katawan ko. Kinuha ko ang maleta ko, na ngayon ay basang-basa na. Ang madamit na minsan kong iningatan, ngayon ay parang kalat na pinabayaan. Naglakad ako ng walang direksyon. Saan ako pupunta? Wala akong kaibigan na mapupuntahan. Ang pamilya ko ay nasa malalayong probinsya, at hindi ko sila gustong pahirapan pa. Ang bawat patak nga ulan ay tila luhang ngangit, kasabay ngang ngaluhang umaagos sa pisngi ko. Hindi ko na makita ang daan dahil sa paglabo ng paningin. Ang tiyan ko ay kumirot na naman, mas matindi ngayon. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mapaa, at ang buong katawan ko ay bumigay. Ang huling nakita ko ay ang madilim na kalsada at ang mailaw ngang sasakyan na unti-unting lumalabo. Napaupo ako sa basang simento, hindi na kayang lumakat pa. Humihinga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang pananakit sa tiyan ko. Ang aking mundo ay naging itim. Naging blanko. Wala nang natira kundi ang lamig, ang sakit, at ang kawalan ng pag-asa. Ang lahat ng pangarap, ang lahat ng pagmamahal na akala ko ay akin, ay nawala. Iniwan niya akong nag-isa sa gitna ng unos. Iniwan niya kaming mag-ina na walang kasiguraduhan. Naramdaman ko ang padilim ng paningin ko. Ang matuno sa paligid ay naglaho. Huminga ako ng malalim, pilit lumalaban sa kadiliman na bumabalot sa akin. Nangingini ang aking mga kamay, habang ang lami ay kumakalat sa buong katawan ko. Ang huling bagay na naramdaman ko ay ang pagbaksak ng aking ulo sa basa at malamig na simento. Isang malakas na busina ang narinig ko bago ako tuluyang lamunin ng dilim. At ang huling pakiwari ko, may isang anino na huminto malapit sa akin. Nagising ako na may kirot pa rin sa tiyan pero hindi na kasing tindi kanina. Ang unang bumungat sa akin ay isang puting kisame at ang amoy nga alkohol. Nasaan ako? Unti-unting luminaw ang paningin ko. Nakahiga ako sa isang malambot na kama,
nasa loob ng isang kwarto na hindi ko pamilya. Simple lang ang silid, malinis, at may bintana na pinapasukan ng sikat ng araw. Ibang-iba sa marangyang bahay ni Rafael. Pilit akong bumangon, ngunit agad akong napaatras nang bumukas ang pinto. Isang pamilya na mukha ang sumilip. Lina, gising ka na ba? Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na siya ang makikita ko. Marco. Lumapit si Marco sa akin nang may paalala sa kanyang mata. Salamat sa Diyos, gising ka na. Labis kaming naalala. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang tinik ay malambing, puno ng pag-alaga. Anong nangyari? Paano ako napunta rito? Sunod-sunod kong tanong, ang isip ko'y naguguluhan pa rin. Nakita kita sa kalsada kagabi. Lina. Umulan ng malakas. Nakahandusay ka. Halos walang malay. Paliwanag niya. Dinala kita agad dito sa bahay namin. Nakita ko ang maleta mo sa tabi mo. Ayoko sanang makialam pero nakita kong buntis ka at wala ka ng malay. Naalala ko ang lahat. Ang pangtataboy ni Rafael. Ang salitang sinabi niya. Ang sakit ay muling bumalik. Parang sariwang sugat. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Si Rafael. Bulong ko. Naiwas ng tingin si Marco. Huwag muna natin siyang pag-usapan, Lina. Ang mahalaga ay ligtas ka rito. Bigla. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae at isang matandang lalaki. Sila si Nanay Elena at Tatay Roberto. Ang nga magulang ni Marco. Anak, gising ka na. Sigaw ni Nanay Elena, lumapit at agad akong niyakap. Ang yakap niya ay napakainit, napaka-comfortable. Matagal na panahon na simula nang huli ako makaramdam ng ganitong klaseng pakaalaga. Kumain ka na ba? May niluto akong lugaw para sayo. Salamat po, Nanay Elena, halos pabulong kong sabi. Nakaramdam akong hiya at pasasalamat sa parehong oras. Hindi ko maintindihan kung bakit sila napakabuti sa akin. Huwag kang maalala, Lina. Sabi ni Tatay Roberto, ngumiti. Para ka na naming anak. Dito ka muna sa amin hanggat gusto mo. Nagulat ako sa kanilang kabaitan. Ito ang pamilya na inakala kong kinamumuhian ako dahil sa mga sinabi ni Rafael. Mali ba siya? O sadyang napakabait lang talaga nila? Nang gabing iyon, matapos akong kumain at magpahinga. Umupo si Marco sa tabi ko. May malalim siyang tiningnan. Lina, simula niya, ang boses niya ay malumanay. Alam kong gulo ang lahat ngayon. Pero kailangan mong malaman. Matagal na kitang kilala. Lina, simula pa noong nagtatrabaho ka pa sa coffee shop malapit sa opisina namin. Nagtaka ako. Teka, paano mo naman nalaman iyon? Ngumiti siya ng bahagya. Madalas akong dumadaan doon. May pagkakataon pa nga. Sinubukan kitang kausapin, pero nakita kong may kasama ka na nun. Si Rafael. Huminga siya ng malalim. Nag-isa akong umibig sa iyo noon pa man, Lina. Gusto kitang alagaan, protektahan. Pero huli na ako. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko. Hindi ako makapaniwala. Si Marco. Ang kapatid ni Rafael? Niligawan ko siya noon. Pero hindi ko akalain na may ganito siyang nararamdaman. Kaya nang makita kitang nakahandusay sa ulan. Hindi ko kayang pabayaan ka. Lalo na may dala ka pang buhay sa sinapupunan mo. Ang mata niya ay puno ng sinseridad. Napaisip ako. Ito ba ang paibig na walang hinihinging kapalit? Ito ba ang taong kaya akong tanggapin ng buo, kasama ang lahat ng sakit at pagdududa ko? Ngunit paano? Matapos ang lahat ng dinanas ko kay Rafael, paano pa ako magtitiwala? Lina, alam kong masakit ang pinagdaanan mo. Pero hindi ka nag-isa. Sabi ni Marco, inabot ang kamay ko. Ang init ng palat niya ay kakaiba, nabibigay ng kakaibang ginhawa sa gitna ng lamig na bumabalot sa akin. Tiningnan ko siya, ang kanyang mata ay nabibigay ng kakaibang paasa. May kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Lina, patuloy ni Marco, ang boses niya ay nagiging maseryoso. Hindi mo kailangang mag-alala sa anumang bagay dito.
Ang importante ay maging malakas ka para sa anak mo. At kung gusto mo, may plano ako. Alam kong mahirap, pero makakatulong ito sa'yo para makabanggong. Kumunot ang nuko. Anong plano, Marco? Huminga siya ng malalim, tiningnan ako ng direkta sa mata. May kamaanak kami sa Canada. Gusto ko, kapag nanganak ka na, sumama ka sa amin. Simulan mo ang buhay mo doon. Lumayo ka sa lahat ng sakit na nararamdaman mo dito sa Pilipinas. Napanganga ako. Canada? Isang bagong buhay sa isang bagong bansa. Ang ideyang iyon ay sabay na nakakatakot at nakakaakit. Isang pagkataon para kalimutan ang lahat ng sakit. Ngunit paano? Paano ako magsisimula ulit, malayo sa lahat ng pamilya? Ang puso ko ay nagulantang sa ideya. At ang aking pagdududa ay bumulong sa likod ng aking isip. Hindi ko alam kung ilang gabi akong hindi nakatulog. Pinag-isipan ang alok ni Marco. Canada. Isang lugar na tanging sa pelikula at TV ko lang nakikita. Isang bagong simula, malayo sa lahat ng sakit at alaala na bumabalot sa akin dito sa Pilipinas. Nakakatakot. Pero mas nakakatakot ang manatili sa isang lugar kung saan bawat sulo ay paalala kay Rafael at sa lahat ng pananakit niya. Kinabukasan, lumapit ako kay Marco. Habang nahahanda siyang agahan. Marco. Mahina kong sabi. Lumingon siya, may pag-alala sa kanyang mukha. Kumusta ang pakiramdam mo, Lina? Okay lang ako, sagot ko, pilit ngumiti. Tungkol sa sinabi mo, sa Canada. Tiningnan niya ako ng mataman. Oh, huminga ako ng malalim. Gusto kong subukan. Gusto kong lumayo. Para sa anak ko. Lumawa ang ngiti ni Marco. Magandang desisyon yan, Lina. Huwag kang maalala, tutulungan ka namin sa lahat. Eto to nga. Mula noon, naging abala ang sumunod na linggo. Ang pamilya ni Marco ay tumulong sa paproseso ngahat ng papeles. Para silang nga anghel na ipinadala ng Diyos. Lalo na si Nanay Elena at Tatay Roberto, inasikaso nila ako na parang tunay na anak. Ang pagmamahal at pag-aruga nila ay unti-unting nakpapagaling sa sugat sa puso ko. Ilang buwan ang lumipas, at sa kabila nga lahat ng pinagdaanan ko, pinakaloban ako ng panjino ng isang malusog at magandang sanggol na babay. Pinangalanan ko siyang Isay, short for Isabella. Habang hawak ko si Isay sa bisik ko sa loob ng ospital, pakiramdam ko'y nakaroon ng bagong kulay ang mundo ko. Siya ang aking pag-asa, ang dahilan para lumaban. Nasa tabi ko si Marco ng gabing iyon. Hindi niya ako iniwan kahit isang minuto. Sa bawat pagiyak ni Isay, naroon siya, handang tumulong. Ang ganda niya. Lina. Bulong ni Marco. Habang pinamamasdan si Isay. Ang tingin niya kay Isay ay puno ng pagmamahal. Ito ang klase ng pagmamahal na hinahanap ko kay Rafael. Pagkatapos ng ilang linggo, umalis na kami. Ang pag-alis sa Pilipinas ay masakit, pero alam kong tama ang desisyon ko. Sa airport, ramdam ko ang lungkot na iwan ang lahat, ngunit mas malaki ang paasa para sa kinabukasan ko at ni Isay. Ang pagdating sa Canada ay isang bagong yugto. Malamig ang klima, at lahat ay bago. Nagsimula ako sa paghahanap ng trabaho. Bilang isang single mother sa bagong bansa, hindi madali. Sa una, nagtrabaho ako bilang tagalinis, pagkatapos ay naging caregiver. May mga gabi na umiyak ako, namimiss ko ang pamilya ko, ang Pilipinas. Pero sa tuwing titignan ko si Isay na mahimbing na natutulo, lumalakas ulit ako. Para sa kanya, si Marco ay laging nandiyan para sa amin. Siya ang aking sandigan. Pagkatapos ng trabaho ko, madalas niya akong salubungin at tulungan sa pag-aalaga kay Isay. Kapag may sakit si Isay, siya ang unang tinatawagan ko. Siya ang nagdadala sa amin sa ospital. Siya ang nagpapatahan sa akin. Hindi ko matandaan na may nag-alaga sa akin ng ganito. Lina, kailangan mo ring magpahinga, sabi niya isang gabi, habang hawak-hawak si Isay. Ako na muna ang bahala. Salamat, Marco, sagot ko, ramdam ang pagod. Wala yon. Basta para sa inyo, sabi niya.
Ang simpleng masalitang iyon ay nagdalangang malaking ginhawa. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong bumabangon. Mula sa pagiging isang sirang-sira na babay, nakakaramdam ako ng pagiging buo. Ang ngangati ni Isay, ang pag-aalaga ni Marco, ang suporta ng kanyang nga magulang, ito ang nga nakpagaling sa akin. Nakahanap ako ng mas magandang trabaho sa isang restoran bilang assistant manager. Mas malaki ang kita. At mas malaki ang oportunidad. Isang araw, habang nag-almusal kami, nag-check ako ng email sa aking telepono. Kasabay ng matrabaho at personal na email, may isang mensahe na hindi ko inaasahan. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender. Mayroon itong attachment. Nang buksan ko, bumungat sa akin ang nga litrato. Si Rafael. Nakangiti. Kasama si Chilin, sa isang marangyang party. May litrato pa sila sa isang yate, sa isang mamahaling resort. Ang kanilang buhay ay tila walang bahid ng anumang problema, puro kasiyahan at karangyaan. Naramdaman ko ang paglami ng aking mga kamay. Napakasakit pa rin. Parang wala lang sa kanya ang lahat nangyari. Ang buhay na sana ay akin, ay sa kanya na ngayon. At kasama pa niya ang babaeng ipinalit niya sa akin. Ang sakit ay nabalik, kasama ang isang katanungan na hindi ko kayang sagutin. Bakit ako? Bakit ako ang kailangang dumanas ng lahat ng ito? Pili kong binalewala ang mga larawan ni Rafael at Celine. Pinili kong burahin ang imahe ng kanilang karangyaan sa aking isip. Pero may kung anong kirot sa aking dibdib sa tuwing naalala ko ang ngangiti ni Rafael, na parang hindi niya kailanman dinulutan ngang sakit ang sinuman. Ang nga imaheng iyon ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ko, pilit na ibinabalik ang nga alaala ng pagkakanulo. Okay ka lang ba, Lina? Tanong ni Marco, napansin ang pagiging tahimik ko habang nagliligo kami kay Isay. Ha? Okay lang ako, pilit kong ngiti. Ayaw kong maalala pa siya sa akin. Marami na siyang naitulong. Alam kong hindi, sabi niya, malumanay. Nakita ko ang mukha mo kanina habang hawak mo ang cellphone mo. Si Rafael, no? Napakagatlabi ako. Hindi ko kayang maksinungaling sa kanya. Si Marco ang aking sandalan, ang aking tanging pinakakatiwalaan sa mundong ito. Oh, may napadala ng pictures nila Celine. Ang saya-saya nila, Marco. Parang walang nangyari. Parang wala silang sinatang tao. Umupo siya sa tabi ko, inabayan ako. Kung masaya sila, hayaan mo. Masaya ka rin naman ngayon, hindi ba? Masaya ka na kasama si Isay, at kasama namin. Pinamasdan ko ang mukha ni Marco. Ang kanyang mamata ay laging puno ng pag-unawa at pag-alala. Sa loob ng ilang taon na nasa Canada ako, siya ang naging tapat kong kasama. Sa bawat pagiyak ni Isay sa gabi, sa bawat pagod ko mula sa trabaho, sa bawat pagkakataong malungkot ako, naroon siya. Hindi niya ako iniwan. Hindi siya umalis. Ang bawat kilos niya ay napapakita ng tunay na pagmamalasakit, hindi tulad ni Rafael na puro kasinungalingan. Unti-unti, nakabangon ako. Ginawa kong inspirasyon si Isay. Naaral ako habang nagtatrabaho, na-apply para sa mga promotions, at sinubukan kong maging pinakamagaling sa lahat ng ginagawa ko. Sa loob ng 2 taon, naging branch manager na ako ng restaurant. Nakaroon na rin ako ng sariling maliit na apartment, malapit lang sa bahay nila Marco. Naging mas independent ako. Napuno ang aking buhay ng pagiging ina at pagiging profesional. Ang relasyon namin ni Marco ay unti-unting lumalim. Hindi lang siya basta anghel na nagligtas sa akin. Naging matalik siyang kaibigan. Naging tagapayo. Naging ama kay Isay. Tuwing gabi, bago matulog si Isay, si Marco ang nagbabasa ng bedtime story. Siya ang naghahatid sa kanya sa eskwela. Kahit hindi siya ang tunay na ama ni Isay, mas marami pa siyang nagawa kaysa sa taong biolohikal na ama nito. Isang gabi, habang naglalakad kami sa parke, matapos ihatid si Isay sa school, bigla siyang huminto. Lina, sabi niya, humarap sa akin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanyang tinik ay mainit. Alam kong matagal na tayong makasama.
Alam kong marami kang pinagdaanan. Pero, hindi ko na kayang itago pa. Kinabahan ako. Anong ibig niyang sabihin? Mahal kita. Lina, direkta niyang sabi. Tumingin sa akin. Ang nga mata niya ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Matagal na. Matagal na bago ka pa mapunta kay Rafael. Minahal na kita. At ngayon, mas minamahal pa kita. Ang ganda ng kaloban mo. Ang lakas mo. Ang pagiging ina mo. Tanggap ko ang lahat sayo. Lina. Ang nakaraan mo ang anak mo. Lahat. Napuno ngang katahimikan ang paligid. Ang puso ko ay bumilis ang tibok. Marco. Mahal ako ni Marco. Ang lalaking laging nandiyan para sa akin. Ang taong walang hiniling. Ang taong napakita sa aking ng tunay na kahulugan ng pag-alaga at pagmamahal. Ngunit may bumulong sa isip ko. Ang sakit na dinanas ko kay Rafael. Ang takot na muling magtiwala. Kaya ko pa ba? Kaya ko pa bang magmahal muli? Paano kung masaktan ulit ako? Tiningnan ko si Marco. Ang kanyang pagmamahal ay malinaw, tapat. Hindi tulad ni Rafael na puno ng pagbabala kayo. Siguro ito na ang pagkakataon para magtiwala ulit. Para subukan. Para bigyan ng pagkakataon ang aking puso. Marco. Nanginginig ang boses ko. Ngumiti siya. Hinawakan ang kamay ko. Huwag kang magmadali. Hindi kita pipilitin. Basta alam mo lang. Nandito ako. At hihintayin kita. Lina. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Isang mali na paasa ang sumibo sa loob ko. Deserve ko rin maging masaya, hindi ba? Deserve ni Isay na makaroon ng isang buong pamilya na puno ng pagmamahal. Marco, sabi ko, tumingin ako sa kanyang mata, handa akong sumubo. Handa akong bigyan ka ng pagkakataon. Ang ngiti niya ay lumawa. Tila isang malaking pasanin ang nabuhat mula sa kanyang balikat. At sa pagitan namin, sa gitna ng malamig na hangin, naramdaman ko ang init ng pag-asa. Ngunit bago pa man kami makapagdiwang, biglang umilaw ang cellphone ko. Isang unknown number. May mensahe. Akala mo ba makatakas ka? Ang nakaraan mo, Lina, hindi ka kailanman bibitawan. Hinding-hindi. Naging malamig ang kamay ko. Bumalik ang takot. Sino ito? Paano niya nalaman? Naramdaman ko ang muling pagbalot ng anino ng nakaraan. Hindi pa tapos. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Lina. Mula sa pagiging masaya at may paasa, bigla siyang namutla at nanlamig. Hawak niya ang kanyang cellphone na parang nakakita siya ng multo. Agad akong kinabahan. Lina? Anong nangyari? Agad akong lumapit at inagaw ang cellphone sa kanyang kamay. Nabasa ko ang mensahe. Akala mo ba makatakas ka? Ang nakaraan mo, Lina. Hindi ka kailanman bibitawan. Hinding-hindi. Kumunot ang noo ko. Sino naman kaya ito? At bakit niya sinasabi ito kay Lina? Sino yan, Lina? May ideya ka ba? Tanong ko, pilit pinakalma ang sarili. Umiling siya. Ang nga mata ay puno ng takot. Hindi ko alam, Marco. Wala akong kaaway. Sino ang gagawa nito? Pinilit kong pakalmahin si Lina. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Alagaan kita. Alamin ko kung sino yan. Ngunit sa loob ko, hindi ako mapakali. Ang mensahe ay malinaw na banta. At ang pagbanggit sa nakaraan ni Lina ay nakpahiwati na may kinalaman ito sa mga nangyari sa kanya bago siya makarating dito. Sino ang may kakayahang sumubaybay sa kanya hanggang dito sa Canada? At ano ang totoong layunin nila? Kinabukasan, habang nasa trabaho si Lina at nasa eskwela si Isay, nagsimula akong mag-imbestiga. Hindi ako marunong sa mga ganitong bagay, pero determinado akong protektahan si Lina. Sinimulan ko sa pag-check sa numerong napadala ng text message. Walang resulta. Prepaid number at hindi rehistrado. Naalala ko ang naging usapan namin ni Rafael noon, bago umalis si Lina. Sinabi niya na galit ang kanyang mga magulang kay Lina. Pero ang totoo,
May kakaiba akong nararamdaman sa sinabi niya noon. Ang kanilang mga magulang, si Tita Elena at Tito Roberto, ay napakabait na tao. Hindi ko maisip na kaya nilang tratuhin ng ganon si Lina. Nagpasya akong tumawa sa isang lumang kaibigan sa Pilipinas, isang investigado na dati kong nakatrabaho sa ilang proyekto. Pinakiusapan ko siyang tulungan akong alamin ang background ng pamilya ni Rafael. Hindi ko sinabi ang buong detalye, sapat lang para simulan niya ang paghahanap. Makalipas ang ilang araw, tumawa ang kaibigan ko. Marcho, may nakita akong kakaiba. Hindi ko alam kung ano ang kinalaman nito sa hinihingi mo. Pero, tiningnan ko ang bank accounts ni Rafael. May malaking halaga na inilipat mula sa account ng kanyang magulang papunta sa isang charity foundation, ilang araw pagkatapos umalis si Lina. Pero hindi ito basta-bastang charity. Isang foundation ito na nabibigay ng tulong sa mga single mothers at mga biktima ng domestic violence. Nalaki ang mata ko. Isang charity foundation para sa mga biktima? Bakit gagawin iyon ng mga magulang ni Rafael kung galit sila kay Lina? May kung anong ilaw ang nagliwana sa isip ko. May mali. May hindi tama sa kwento ni Rafael. May iba ka pa bang nalaman tungkol kay Rafael at sa kanyang pamilya? Tanong ko, boses ko'y halos pabulong. Wala naman masyado, Marco. Ayun pa rin sila, mayaman, makapangyarihan. Si Rafael, balita ko, sikat pa rin sa nightlife. Laging kasama si Celine. Mukhang masaya naman sila, sagot ng kaibigan ko. Pero ito lang ang kakaiba. Matapos kong ibaba ang tawag, naisip ako ng malalim. Kung talagang galit si Tita Elena at Tito Roberto kay Lina, bakit sila magbibigay ng malaking donasyon sa ganoong klaseng foundation? Kung talagang gusto nilang mawala si Lina sa buhay nila, hindi ba't mas gugustuhin nilang wala siyang matanggap na tulong? Bigla akong kinilabutan. Posible kayang? Nagpatuloy ako sa paghahanap. Nagsurf ako sa internet. Hinahanap ang pangalan ng magulang ni Rafael. At doon ko nakita isang lumang news article tungkol sa isang proyekto nila sa charity, ilang taon na ang nakalipas. Ang mukha ni Tita Elena at Tatay Roberto nakangiti habang tumutulong sa isang center para sa ma-abused women. Hindi ko na maintindihan ang lahat. Bakit sinabi ni Rafael na galit ang kanyang magulang kay Lina? Bakit siya magsisinungaling sa ganoong bagay? Nag-scroll pa ako. Maraming lumang balita. Ma-donasyon, ma-event. At doon ko nakita ang isang lumang post sa isang blog, isang anonymous entry mula sa isang dating empleyado sa bahay ni Rafael. Ang akala nga lahat, magaling si Rafael, pero sa likod ng pintuan, iba ang trato niya sa asawa niya. Narinig ko mismo, na kunwari siya nagalit ang magulang niya para lang mapaalis si Miss Lina. Pati yung sulat na pinadala ng magulang niya kay Miss Lina, sinira niya. Ayaw niyang bumalik si Miss Lina. Sinadya niya. Nanlaki ang mata ko sa nabasa ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi totoo. Hindi ito maaring totoo. Si Rafael? Sinungaling siya. Pinagtakpan niya ang kabutihan ng kanyang magulang para lang itaboy si Lina? Naramdaman ko ang paginit ng aking palat. Galit. Put. Lahat ng damdamin ay nagsama-sama. Kung totoo ito, mas malaki pa pala ang kasalanan ni Rafael kaysa sa inaakala ni Lina. At kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sa loob nga isang lumang kahon ng lumang dokumento ang pamilya, matagal ko nang hindi binubuksan, nahanap ako. At sa ilalim ngang tumpok nga mapapeles, nakita ko isang sobra. Lumang-luma na, may marka ngang basa. Ito ang huling sulat na ipinadala ni Tita Elena at Tito Roberto bago umalis si Lina, na hindi kailanman nakarating sa kanya. Nakasulat sa sobra ang pangalan ni Lina, at ang address ng lumang bahay nila Rafael. Ang sulat, ang patunay. Hawak ko ang katotohanan. Hindi ako mapakali. Ang mensaheng natanggap ko ay bumalik-balik sa aking isipan. Sinong may alam sa nakaraan ko, at bakit niya ako tinatakot? Ang bawat pagtunog ng telepono ko ay nagiging dahilan ng panginginig ko. Hindi ako nakatulog ng maayos. Kinabukasan,
Habang inaalagaan ko si Isay, lumapit sa akin si Marco. May hawak siyang isang lumang sobre. Mukha itong luma, may gamansang ang tubig. Kumunot ang nuko. Lina, malungkot niyang sabi. Kailangan mong basahin ito. Kinuha ko ang sobre. May pangalan ko sa harapan. At sa ilalim, may selyo mula sa pamilya ni Rafael. Nanlami ang magkamay ko. Naramdaman ko ang kaba. Ayoko nang balikan ang nakaraan. Ayoko nang marinig pa ang boses nila. Ano to, Marco? Galing ba to sa pamilya nila? Mahina kong tanong. Basahin mo, pilit niya. Kailangan mo. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang sulat sa loop ay luma na rin, may bahid ng dilaw sa gilid. Nagsimula akong magbasa. Mahal na Lina, nagsimula ang sulat, sa malinaw na sulat kamay ni Nanay Cora, nanay ni Rafael. Labis kaming nag-alala sa iyo. Hindi namin alam kung anong nangyayari. Pero alam namin na pinilit ka ni Rafael na umalis. Hindi namin gusto yon. Hinding-hindi. Napabigla ako. Huminto ako sa pagbasa. Hinding-hindi? Ano ang ibig niyang sabihin? Nagpatuloy ako. Simula pa nung una, mahal na ka namin. Nakikita namin kung paano mo inalagaan si Rafael, at kung paano mo kami iginalang. Kaya noong nalaman naming umalis ka, nalungkot kami. Pilit namin siyang kinakausap na bumalik ka na, ngunit ayaw niya. Sa totoo lang, gustong-gusto ka naming tulungan. Naipon kami ngang pra, at nakpadala kami ngang sulat na ito para sa iyo. Naway matanggap mo. Sana ay makabalik ka na sa amin, mahal na anak. Nangini ang makamay ko. Narinig ko ang pagbasa ng sulat sa sahig. Bumalik sa aking isipan ang gabing iyon. Ang gabing ipinatabuyan ako ni Rafael. Ang masalitang sinabi niya. Masaya sila na alis ka na. Laging kang pabigat sa kanila. Hindi totoo iyon. Isang malaking kasinungalingan. Si Rafael. Nakunwari siyang galit sa akin ang kanyang pamilya para lang itaboy ako. Pinigilan niya ang sulat na ito na makarating sa akin. Nasimulang umagos ang maluha sa aking mata. Hindi ito luha ngang kalungkutan, kundi ngang galit. Ang galit na matagal nang natago, na ngayon ay umapaw na. Hindi lang niya ako sinaktan, kundi iniko pa niya ang mundo ko. Pinaniwala niya akong walang namamahal sa akin. Pinaniwala niya akong maisa akong lumalaban. Lina, hindi ko napansin si Marco. Dahan-dahan niyang niyakap ang aking likuran. Ang init ng kanyang yakap ay kabaliktaran sa lamig na naramdaman ko mula kay Rafael. Bakit? Bulong ko. Bakit niya ginawa sa akin to? Bakit niya ako sinaktan ng ganun? Hindi ko alam, Lina. Pero narinig ko rin mismo kay Tita Cora at Tito Roberto na alala sila sayo. At nang malaman nila na galit sila sayo, nagulat din sila. Ang sakit ay naging pu. Naramdaman ko ang paglamig ng puso ko sa alaala ni Rafael. Hindi na siya ang lalaking minahal ko. Siya ay isang halimaw na nakatago sa likod ng isang maskara. Siya ay isang sinungaling, isang manipulatibo. At higit sa lahat, wala siyang puso. Tumayo ako, ang maluha ko ay tuyo na. Humihinga ako ng malalim, pilit pinapawi ang galit na nasa loob ko. Hinding-hindi ko siya mapapatawad, Marco, mariin kong sabi. Hinding-hindi. Nang gabing iyon, habang nahahanda kami ngang hapunan, biglang tumuno ang telepono ni Marcho. Tumawa ang isang kaibigan niya mula sa Pilipinas. Nag-usap sila, at narinig kong binanggit niya ang pangalan ni Rafael. Kumabo ang dibdib ko. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Marco. Tiningnan niya ako, ang nga mata niya ay puno ngang pakabigla. Gulo. Sabi ng kaibigan ko, naskam daw siya ni Celine. Nanakaw ang lahat ng pera niya, kasama ang pera ng kumpanya. Ngayon, gusto na raw siyang kasuhan ng kanyang nga magulang. At gusto niyang pumunta dito sa Canada para iwasan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ko. Bumalik siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin. Babalik siya. Para ano? Hindi pa tapos.
Ang balita tungkol kay Rafael ay parang bombang sumabog sa aking tahimik na mundo. Babalik siya. Dito. Sa Canada. Ang tao na sumira sa akin, ang taong nakunwari. Ang taong nagpakita ng pinakamalaking kasinungalingan sa buhay ko, ay darating muli. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko. Galit. Takot. O isang matinding paghamon. Ngayon na nalaman ko ang buong katotohanan, hindi na ako ang dating Lina na mahina at madaling saktan. Bago na ako. Lumakas. Hindi na ako papayag na saktan niya pa ako, o ang mga anak ko, o si Marco. Hindi ko siya hahayaan, Marco, mariin kong sabi. Hindi ko siya hahayaang sirain ang buhay na itinayo natin. Ang buhay ni Isay. Hinawakan ni Marco ang kamay ko, ang mata niya ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi natin siya hahayaan. Makasama tayo dito, Lina. Lalabanan natin siya. Ang masalita ni Marco ay nabigay sa akin ng lakas. Hindi ako naisa. May kasama ako. Ang pagmamahal niya at kanyang pamilya ay naging pundasyon ng aking bagong buhay. Ginawa kong inspirasyon ang lahat ng sakit na dinanas ko. Mas na-focus ako sa trabaho. Mas na-sumikap ako. Gusto kong patunayan sa sarili ko. At sa kanya. Na kahit ano pa ang gawin niya. Hindi niya ako kayang wasakin. Unti-unting umakyat ako sa hagdan ng profesionalismo. Mula sa pagiging manager and isang branch, naging regional manager na ako. Malaki ang sweldo, malaki ang responsibilidad, pero mas malaki ang tiwala ko sa sarili ko. Nabili ko ang isang maliit na bahay, hindi kalayuan sa apartment ni Marco. May sarili na kaming espasyo ni Ise. May sarili na kaming tahanan. Isang araw, habang naghahanda kami ng hapunan sa aking bagong bahay, biglang lumuhod si Marco sa harapan ko. Hawak niya ang isang maliit na kahon. Lina, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ikaw ang naging ilaw sa buhay ko simula nang dumating ka. Naging inspirasyon ka. Minahal kita noon, at mas minamahal kita ngayon. Sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay ninyong mag-ina habang buhay. Pakakasalan mo ba ako? Napuno ng luha ang aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng labis na kagalakan. Ito ang lalaking naglitas sa akin. Ang lalaking nagmahal sa akin ng totoo. Ang lalaking tinanggap ako. Kasama si Isay. Oh, Marco, sagot ko, niyakap siya ng mahigpit. Oh, pakakasalan kita. Ang arawang kasal namin ay simple lang, pero puno ang pagmamahal. Nasa tabi namin ang mga magulang ni Marco, si Nanay Elena at Tatay Roberto, na itinuring na akong parang tunay na anak. Si Isay, na nun ay malaki na, ay ang aming flower girl. Ang bawat ngiti, bawat tawanan, ay isang patunay na nakahanap akong tunay na pamilya. Nakahanap ako ng kapayapaan at kaligayahan na hindi ko akalaing makukuha ko pa. Ang saya ko para sa inyo, mga anak, sabi ni Nanay Elena, habang kinukuhanan kami ng litrato. Salamat po, Nanay, sagot ko, habang hawa ang kamay ni Marco. Ang kasal na iyon ay hindi lamang isang pagdiriwangang paibig namin ni Marco, kundi isang simbolo ng aking pagbangon. Mula sa pagiging biktima, naging matagumpay at masaya ako. Buo na ang aking pamilya, kahit na hindi ito ang pamilyang pinangarap ko nun. Mas totoo, mas mapagmahal. Gayunpaman, sa likod ng lahat ng kagalakan, may kung anong pag-alala ang bumabalot sa akin. Ang balita tungkol kay Rafael. Hindi pa rin namin alam kung kailan siya darating. O kung ano ang plano niya. Alam ko sa puso ko na hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kailan kaya siya darating, Marco? Bulong ko isang gabi, habang nakayakap ako sa kanya. Hindi ko alam, Lina. Pero handa na tayo, sagot niya. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayo. Ang nga salita niya ay nagbigay ng tiyakan, ngunit ang kaba ay nanatili. Alam kong ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon ay pansamantala lang. Ang unos ay darating. At kailangan naming maging handa. Isang gabi, habang nakatingin ako sa bintana,
tahimik ang aming bahay, isang kotse ang huminto sa tapat. Maitim ang kulay, at hindi pamilya. Bumukas ang pintuan. Lumabas si Rafael. Payat, may eye bags. Ngunit ang kanyang mata ay nagliliyap sa isang kakaibang tingin ng pakawa sa sarili, halo-halong panlilinlang, tumingin siya sa bahay namin. Nakakatakot. Malamig ang hangin. Ang ilaw mula sa bahay ay nakasisilaw. Ang dating Lina na aking kilala ay wala na. Sa halip, nasa harapan ko ay isang babaeng may matata na paninindigan at may suot na singsing sa daliri. Hawak niya ang kamay ni Marco. Ang ngiti sa kanilang malabi ay napakulo sa aking dugo. Ito ang buhay na sinira ko. At ito ang buhay na ngayon ay nasa kamay ni Marco. Ang aking mukha ay tiyak na mukhang gulo. Ang aking damit ay gusot. Ang aking buhok ay magulo. Inabandona ako ni Chelin. Kinuha niya ang lahat ng pera namin, kasama na ang pera ng kumpanya. Ngayon, nasa panganib ako na makasuhan ng sarili kong pamilya. Hindi ko akalain na ang pagdating ko sa Canada ay para makaawa, ngunit iyon ang kailangan kong gawin. Kailangan ko ang kanilang tulong para makabangon. Lina, mahina kong sabi, ang boses ko ay parang pinakait ng lakas. Marco, narinig ko ang tungkol sa inyo. Pasensya na. Tiningnan ako ni Marco nang may hinala sa kanyang mga mata. Si Lina naman ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ito ang dapat kong asahan, matapos ang lahat, hindi sila makitiwala sa akin. Anong ginagawa mo dito, Rafael? Malamig na tanong ni Marco. Kailangan kong tulong niyo. Direkta kong sabi. Pilit na pinapakita ang pagiging biktima. Niloko ako ni Chelin. Dinala niya ang lahat ng pera ko. Niloko niya ako. Ang akala ko, mahal niya ako. Hindi pala. Talaga? Ang akala mo, mahal ka niya? Tanong ni Lina, ang kanyang boses ay punong pagama. Pamilya ang tunong linyang yan, Rafael. Napailing ako, yumuko, na kunwaring nahihiya. Iba ito, Lina. Ito ang totong sakit. Hindi ko alam na may ganitong sakit pala. Ngayon, naintindihan ko na ang nararamdaman mo nun. Nakamali ako, Lina. Patawarin mo ako. Nang makita ko ang mga mata ni Lina, nakita ko ang pagdududa. Masyado siyang matalino. Hindi ko siya maloloko ng madalian. Pero kailangan ko siyang mapasuko. Kaya ako nandito. Naghahanap ako ng pangalawang pagkakataon, patuloy ko. Gusto kong maging ama sa mga anak ko. Gusto kong alagaan sila. Kailangan kong makabawi sa inyo, sa inyong lahat. Ang perang pamilya namin ay inilaan para sa aming mga anak, at kailangan ko itong bawiin. Kung matutulungan niyo ako, ibabalik ko ang lahat ng nawala ko. At bibigyan ko kayo ang kapayapaan. Hinayaan ako ni Lina at Marco na manatili sa isang maliit na apartment sa ilalim ng kanilang bahay, ngunit ang kanilang mga mata ay patuloy na nagbabantay. Araw-araw, sinubukan kong maging mabuting ama. Naglalaro ako sa kanila, binabasa ko sila ng makuwento, at tinutulungan sila sa kanilang homework. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat kilos ko, may lihim akong mitiyin. Hindi ako nagbago. Gusto ko lang makuha ang pera ng pamilya namin at bumalik sa marangyang buhay. Ang pagiging ama ay isang roleplay para sa akin. Ang bawat ngiti ng bata ay isang punto na nakukuha ko. Ang bawat yakap ay isang hakbang na palapit sa gusto ko. Wala akong pakialam sa kanila. Ang totoo, pinandidirihan ko sila. Hindi ko kailangan ang mga anak na ito. Ang kailangan ko ay ang pera. Ang kapangyarihan. Isang gabi, habang naalmusal ako, biglang umilaw ang cellphone ko. Si Atty. Santos. Ang aking tiyuhin. Ang taong magiging tulay ko para may balik ang lahat. Rafael. Sa wakas, sumagot ka, sabi ni Atty. Santos. Nandito ka na pala sa Canada. Hindi ka na safdayan. Kaso na ang isinampa sa iyo nga magulang mo dahil sa scam ni Celine. Huwag kang gumagalala, attorney, sagot ko. Nandito ako. At may plano ako. Anong plano? Hindi ka pwedeng magtago doon.
Kailangan mong harapin ang kaso, sabi niya. Hindi ako nagtatago. Nandito ako para kunin ang mga anak ko, sagot ko, mahina ang boses. Kapag nasa akin ang mga anak ko, walang magagawa ang mga magulang ko. Kailangan nilang magbayad para sa kanila. At kapag may pera ako, babawiin ko ang lahat ng nawala ko. Talaga? Paano mo naman gagawin yan? Ihahain ko ang custody case, sagot ko, may ngiti sa aking labi, mabuti akong ama ngayon. At si Lina, siya ay isang single mother na walang trabaho at walang pera. Madali ko siyang malalampasan. Kaya kong sirain siya sa korta. Kaya kong kunin ang lahat. Na matapos ang tawa, pumasok ako sa kwarto ng anak ko. Nakita ko silang naglalaro sa kanilang mga laruan. Ngumiti ako. Isang malaking ngiti na hindi ko kailanman inakala na kaya kong gawin. Lumapit ako sa kanila at umupo sa tabi nila. Alam niyo ba, sabi ko, may matamis na ngiti sa aking labi. Noon, sa Pilipinas, napakasaya natin. May malaki tayong bahay, may mga yaya. At lagi tayong naglalaro sa garden. Ang ganda ng buhay natin noon. Talaga po, Daddy? Tanong ng isa sa mga anak ko, ang nga mata ay nagtataka. Oh. Pero biglang nawala ang lahat, sabi ko. Tiningnan ko sila. Ang aking nga mata ay puno ng lungkutan na parang toto. At ngayon, nandito na lang tayo. Nasa isang maliit na bahay, malayo sa lahat ng dati nating kaligayahan. Nakita ko ang pagkabahala sa kanilang nga mukha. Mukhang matagumpay ang aking plano. Kinuha ko ang cellphone ko at lihim kong pinikturan ang kanilang mga mukha. Ito ang magiging ebidensya ko sa korte. Ang paghahanap ko sa pera ay magsisimula na. At sa ngayon, kailangan kong gawin ang lahat para mamuhang isang taong tunay na nagmamalasakit sa mga anak niya. Hindi ko na matiis ang pag-iral ni Rafael sa aming buhay. Ang bawat ngiti niya sa mga bata, ang bawat salita niya na puno ng pagmamahal, ay pakiramdam ko'y isang malaking kasinungalingan. Alam ko ang tunay na motibo niya. Hindi niya ginagawa iyon para sa mga anak ko, kundi para sa kanyang sarili. Nakikita ko ang pagdududa sa mata ni Isay. Ang mga kwentong gawa-gawa ni Rafael ay nagugulo sa isip ng mga anak ko. Daddy, totoo po ba na masaya kami nun sa Pilipinas? May malaki po kaming bahay? Tanong ni Isay sa akin, isang hapon habang nagayos ako nga damit. Masakit sa akin ang tanong niya. Niyakap ko si Isay. Mahal, ang mahalaga ay masaya tayo ngayon, dito. Ang nakaraan ay nakaraan na. Pero hindi sapat ang sagot ko. Pumasok ako sa sala, at doon ko narinig si Rafael na nagwakwento sa mga bata. Ang laki ng kwarto niyo nun. May mangga pool. May mangga laruan. At lagi nating sinasalubong ang Pasko ng makasama. Puno ngalit ang dibdib ko. Pasko. Ang Pasko na makasama kami ay ang Pasko na masaya siya sa piling ni Celine. Ang nga salita niya ay puno ng pagmamanipula. Gumagamit siya ni mga alaala na hindi naman totoo para lang guluhin ang mga anak ko. Gumagamit siya ng kasinungalingan para lang makuha ang gusto niya. Hindi ko na kinaya. Humarap ako sa kanya. Tama na, Rafael. Sigaw ko. Ang boses ko ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Huwag mong gamitin ang mga anak ko para lang sa sarili mong kapakanan. Nagulat si Rafael. Lina, anong pinagsasabi mo? Nagwekwento lang ako. Kwentong gawa-gawa. Ibinaksak ko ang folder sa mesa. Nagulat ang mga anak ko, at tumakbo sila kay Marco na kararating lang galing sa trabaho. Ang makwento mo ay puno ang kasinungalingan. Sa tingin mo, hindi ko alam ang ginagawa mo. Akala mo ba'y magpapalin lang ako sa'yo ulit? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang ama. Tungkulin bilang ama? Hindi mo nga tinanggap ang tungkulin mo bilang asawa at ama nun. Iniwan mo kami. Itinapon mo kami sa daan. Anong tungkulin ang sinasabi mo ngayon? Sigaw ko. Ang nga luha ko ay umagos na. Hindi luha ngang kalungkutan, kundi luha ngang pakabigo at galit.
Hindi ko naman gusto iyon, depensa niya. Kailangan kong umalis, na-scam ako ni Celine. Wala akong pera. Wala akong magagawa. Hindi mo maintindihan. Wala kang magagawa. Naku, Rafael, huwag mo akong paikutin sa iyong mga kasinungalingan. Wala kang karapatan. Inakala kong galit sa akin ang mga magulang mo. Pero nakamali ako. Sinungaling ka. Ikaw ang naktago ang sulat nila. Ikaw ang naktanggal sa akin sa kanilang buhay. Ikaw ang halimaw. Namutla siya. Ang pagiging kalmado niya ay nawala. Ang kanyang mukha ay naging parang demonyo. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Si Marco. Si Marco na laging sunod-sunuran sa akin. Si Marco na laging inggit sa akin. Hindi mo ba naisip na siya ang may pakana ng lahat? Hindi mo ba naisip na baka pinagsasamantalahan ka lang niya dahil sa pera mo? Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa gitnang galit, nakita ko ang pagiging desperate niya. Ang pagtatangkang ipaibabaw ang sarili. Kahit nasa harap ng mga anak namin. Huwag mong idamay si Marco dito. Huwag mong sabihin na ang lahat ng ginawa mo ay ginawa niya. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang nagalaga sa akin at sa mga anak mo. Marco, ano ang ginagawa mo dito? Sigaw ni Marco, lumapit sa akin. Ang boses niya ay malamig, puno ngali. Umalis ka na. Umalis ka na sa bahay namin? Teka lang, Marco, sigaw ni Rafael, pilit na kumakapit. Wala kang karapatan na palisin ako. Ako ang tunay na ama ng mga anak ko. Hindi ikaw. Umalis ka na. Sabi ni Marco, ang boses niya ay naging matigas. Kung hindi, ipapatawa ko ang pulis. Umalis ka na, Rafael. Napunong galit si Rafael. Sige Marco. Sige titignan natin kung sino ang mananalo. Hindi ako aalis. Lalaban ako sa inyo. Sa korte. Kung hindi ka makikipagtulungan, itatago ko ang lahat ng sikreto ni Lina sa publiko. Ang lahat ng nangyari sa atin. Alamin ng buong mundo kung gaano siya kahina. Kung gaano siya kadaling lokohin. Nangingini ako. Hindi ako makahinga. Ang nga salita niya ay parang libong karayom na tumutusok sa aking puso. Ang lahat ng kasinungalingan niya ay naging totoong banta. Ang lahat na sakit na dinanas ko. Babali. Hindi pa natatagalang nakaalis si Rafael sa aming bahay, isang lalaki ang kumatok sa pintuan namin. May hawak siyang nga opisyal na papeles. Nang ibigay niya iyon sa amin, nabasa ko ang nakasulat. Custody suite. Inihay ni Rafael ang kaso para kunin ang nga anak namin. Nag-init ang ulo ko. Hindi na ito simpleng pananakot. Ito ay isang tunay na labanan. Hindi ko alam na abot sa ganito, Marco, sabi ni Lina, ang kanyang boses ay nangingini. Ang maluha ay nasimulang tumulo sa kanyang nga mata. Gusto niya talaga akong sirain. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hinding-hindi. Hindi natin siya hahayaan. Ipaglalaban natin ang mga anak natin, Lina. Makasama tayo. Ang masumuno na araw ay puno ng tensyon. Umupa kami ng isang abogado. Isa siyang matapat at magaling na abogado. Ngunit hindi siya kasing kilala ng nga abogadong kayang bayaran ni Rafael. Ang unang araw sa korte ay napahirap sa amin. Nakita ko si Rafael, nakasuot ng mamahaling suit, sa tabi ng isang sikat na abogado na tila walang kahirap-hirap na pinakbabaliktad ang nga salita. Ginong Rafael, maaari bang sabihin ninyo sa amin kung paano ninyo inalagaan ang inyong mga anak, lalo na't kayo ay malayo? Tanong ng abogado ni Rafael, ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Gaya ng sinabi ko sa aking pamilya, sagot ni Rafael, ang boses niya ay parang biktima. Inaasikaso ko ang kanilang nga pangangailangan. Pero sa tingin ko, hindi sapat iyon. Masaya ako na makita silang masaya ngayon, ngunit sa tingin ko, mas maganda ang buhay nila sa Pilipinas. Mas magiging matata ang kanilang kinabukasan doon. Narinig ko ang bulong-bulungan sa loob ng korte. Mukhang nakakumbinsi si Rafael sa mga tao. Ako at si Lina ay mukhang kawawa. Ang aming abogado ay pilit na ipinagtatanggol kami,
Ngunit ang makasinungalingan ni Rafael ay mas malakas. Paano naman kayo, Ginoong Marco? Sa inyong palagay, ano ang pinakaiba ninyo sa mga magabata? Bakit kayo ang mas karapat-dapat na maalaga sa kanila? Tanong ng abogado ni Rafael. Ang kanyang tinay ay puno ng panunuya. Hindi ako ang tunay na amang nga bata, sagot ko, pilit pinipigilan ang galit, pero mahal ko sila. Sila ay aking nga anak. At alam kong kaya kong ibigay sa kanila ang isang buo at masayang buhay. Ang sagot ko ay parang walang epekto. Si Rafael ay may isang malaking trumpeta, ang katotohanan na hindi ako ang kanilang biolohikal na ama. At ang kasinungalingan na siya ang tunay na ama na mas may kakayahan. Nang matapos ang unang araw sa korte, pareho kaming masakit ang ulo ni Lina. Hindi ko kaya, Marco, sabi niya, habang naglalakad kami palabas ng korte. Mukhang mas matatalo tayo. Hindi. Hindi tayo matatalo, mariin kong sabi. Mayroon tayong ebidensya. Ang sulat. Ipapalabas natin ang katotohanan. Pero ang sinabi ni Rafael ay mas malakas. Ang matao ay mas naniniwala sa kanya, sabi niya. Ang abogado niya ay napakatalino. Kaya niyang baliin ang lahat ng sinasabi natin. Ang salita ni Lina ay nadulo sa akin ng isang malaking pag-alala. Tama siya. Ang sulat ay hindi sapat. Kailangan namin ng isang mas malaking ebidensya. Isang ebidensya na hindi kayang baliin ng sinuman. Isang ideya ang biglang tumama sa akin. Si Celine. Ang babaeng sumira kay Rafael. Siya ang may hawak ng lahat ng sikreto niya. Siya ang may alam sa lahat ng kasinungalingan niya. Siya ang tanging tao na kaya akong tulungan. Lina, sabi ko. Kailangan kong makausap si Celine. Napatingin siya sa akin. Ano? Hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan. Delikado. Wala tayong ibang choice. Sagot ko. Kailangan kong makakuha ng patunay mula sa kanya. Kailangan kong malaman ang lahat ng sikreto ni Rafael, ang mga pinansyal na transaksyon niya. Ang lahat ng kasinungalingan niya. Kinabukasan, sa tulong ng isang kaibigan, nakuha ko ang numero ni Celine. Tumawag ako sa kanya. Sino ito? Malami na tanong niya sa kabilang linya. Si Marco, ang kapatid ni Rafael, sagot ko. Gusto ko lang makipausap sa iyo. Tungkol kay Rafael. Isang mahabang katahimikan. Ano ang kailangan mo sa akin? Gusto kong malaman ang buong katotohanan tungkol kay Rafael. Ang lahat ng ginawa niya. Ang lahat ng kasinungalingan niya. Lahat direkta kong sabi. Nagtawa si Celine. At bakit naman ako makikipagtulungan sa iyo? Wala akong pakialam sa iyo. Wala akong pakialam sa mga problema niyo. Hindi mo ba gusto na makitang nahihirapan siya? Hindi ba iniwan ka niya? Niloko ka niya? Tanong ko. Ang pera ko. Nasaan ang pera ko? Tanong niya. Kung gusto mo na makipagtulungan ako, kailangan mo munang magbayad. Hindi ako isang taong madaling makumbinsi. Hindi ako gagawa ng anumang bagay nang walang bayad. Nang makarinig akong halaga, nangini ang buong katawan ko. Ito ay isang malaking halaga ng pera. Isang halaga na hindi namin kayang bayaran. Ngunit sa kabilang banda, ito ang tanging paraan para manalo kami sa kaso. Hindi ko alam ang gagawin ko, Lina, bulong ko sa kanya, habang makasama kaming nausap sa isang parka. Nang hihingi siya ang malaking halaga. Saan natin kukunin ang pera na yon? Huwag mong gawin. Marco. Sagot niya. Delikado. Hindi natin alam kung totoo ba ang sinasabi niya. Pero kung totoo, sagot ko. Ito ang tanging paraan para manalo tayo. Ito ang tanging paraan para hindi na niya tayo magulo pa. Tumahimik kami. Ang desisyon ay nasa aming nga kamay. At ang desisyon na ito ay hindi lang magbabago sa buhay namin, kundi sa buhay ng mga anak namin. Ang bawat segundo sa loob ng courtroom ay parang taon. Ang kaba ko ay hindi may paliwana. Hawak ko ang kamay ni Marco, at ang init ng kanyang palat ay ang tanging napapanatili sa akin sa katotohanan. Si Rafael ay nakatingin sa akin nang may panunuya sa kanyang mamata.
Akala niya, matatalo niya kami. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating si Celine. Nagulat ang lahat nang pumasok siya. Si Rafael ay naputla. Ang kanyang nga mata ay nanlaki sa gulat. Alam ko na ang halaga ng pagdating ni Celine, ngunit hindi ko inaasahan na ganon siya kamatapang. Bakit ka nandito? Bulong ni Rafael, halos hindi na lumabas ang boses. Dahil gusto kong malaman ng lahat ang totoo, sagot ni Celine. Ang boses niya ay malinaw at malakas. At gusto kong makita kung paano ka magdudusa. Si Celine ay umupo sa witness stand. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa mukha ni Rafael. Sinabi niya ang lahat. Ang tungkol sa panloloko ni Rafael sa akin. Ang tungkol sa pagmamay-ari niya sa negosyo. At ang tungkol sa mga maling desisyon niya na nakdulot sa kanya ng pagbaksa. At, pinakamahalaga, sinabi niya ang tungkol sa mga transaksyon sa bangko. Hindi ko alam na nagbabayad siya ng malaking halaga sa akin para lang manatili ako sa Pilipinas, at para lang manatili siya sa malaking bahay. Hindi ko alam na ginagamit niya ang pera ng pamilya niya para lang sa karangyaan, sabi ni Celine. Ang totoo, niloko niya ako. Ang totoo, niloko niya kaming lahat. Nakita ko ang muka ni Rafael. Ang kanyang muka ay punong galit, pagdududa, at pagsisisi. Muka siyang nabigla. Ang abogado niya ay pilit siyang kinakalma, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salita ni Celine ay parang kutsilyo na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kasinungalingan niya ay unti-unting nabubunyag. Matapos ang testimonya ni Celine, ang korte ay tahimik. Wala na silang masabi. Hindi na makakaila si Rafael. Siya ay nabuking. Ang hukom ay tumingin kay Rafael. Ang kanyang muka ay puno ng pahamak. Ginoong Rafael, ang inyong nga kasinungalingan ay nagdulot ng malaking pinsala. Ang inyong nga gawa ay napakita na hindi kayo karapat-dapat na maging ama sa mga bata. Ang inyong nga kasinungalingan ay napakita na kayo ay isang manipulatibo at walang puso na tao. Ang huling hatol ay ibinigay. Ang korte ay nagdedesisyon pabor kay Lina. Siya ang magiging legal guardian ng kanyang nga anak. At si Rafael, siya ay mawawalan ng karapatan sa kanila. Ang lahat na karapatan na mayroon siya ay alisin na. Ang courtroom ay napuno ng bulong-bulungan. Ang galit ni Rafael ay umapaw. Tumayo siya. Galit na galit. At sinubukan niyang sumigaw. Ngunit pinigilan siya ng kanyang abogado. Siya ay dinala sa labas ng security guards. Ang kanyang mukha ay puno ng pakatalo at kahihiyan. Si Marco ay niyakap ako ng mahigpit. Nanalo tayo, Lina. Nanalo tayo. Niyakap ko siya pabalik. Ang nga luha ko ay umagos. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi nga labis na kagalakan at ginhawa. Sa wakas, tapos na ang lahat. Sa labas ng korte, nakita ko si Rafael na nakikipausap sa kanyang nga magulang. Mukhang galit na galit si Tita Cora. Narinig ko ang kanyang boses na nangingini. Hindi ka na namin anak, Rafael. Ang nga ginawa mo sa kanila, sa pamilya mo, sa amin. Wala kang karapatang tawagin kaming magulang mo. Ang patanggi ng kanyang nga magulang ay ang huling dago para kay Rafael. Siya ay naisa na ngayon. Wala na siyang pamilya. Wala na siyang pera. Wala na siyang respeto. Nawala na ang lahat. Ang buhay na pinagsisikapan niyang makuha ay nawala sa kanya. Nang makauwi kami, ang mga bata ay masaya. Niyakap nila ako. Niyakap nila si Marco. Ang aming pamilya ay buo na. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng laban, ay natapos na. Salamat, Marco, sabi ko, habang hawa ang kanyang kamay. Salamat sa lahat. Kung wala ka, hindi ako magtatagumpay. Ngumiti siya. Lina, ikaw ang nagtagumpay. Ikaw ang lumaban. Ikaw ang nanalo. Ako lang ang nandito para sayo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang gabi na ito ay puno ng kagalakan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang maliit na bahagi sa puso ko na nalulungkot. Hindi dahil kay Rafael, kundi dahil sa sakit na dinanas ko. Ang sakit ay nadulo sa akin ng pagbabago, ng pagiging matata, ng pagiging mas malakas. Ngunit ang sakit ay mananatili.
Isang aral na magpapaalala sa akin kung gaano ako kaswerte sa mga tao na sa tabi ko ngayon. Pagkatapos ang paglilitis, pakiramdam ko'y isang napakabigat na pasanin ang nabuhat sa aking balikat. Hindi na kayang saktan ni Rafael ang aking mga anak, o ako. Wala na siyang anumang hawak. Nawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang yaman, ang kanyang reputasyon, at higit sa lahat, ang respeto ng sarili niyang magulang. Para sa isang taong laging nabubuhay sa ilusyon at karangyaan, ito marahil ang pinakamalupit na parusa. Nang makauwi kami, sinalubong kami ng gabata, niyakap ako at si Marco. Ang kanilang nga mata ay puno ng kagalakan at kapanatagan. Hindi nila lubos na naunawaan ang lahat ng nangyari, ngunit naramdaman nila na tapos na ang lahat, naligtas na ang aming pamilya. Sumiksik si Isay sa aking bisig at bumulong, "Mama, natakot po ako. Ayoko po nakunin kami ni Daddy Rafael." Niyakap ko siya ng mahigpit. "Walang sinuman ang makakakuha sa iyo. Si Mama, si Tito Marco, at kayong mabata ay makasama habang buhay, magiging pamilya habang buhay." Ngumiti si Marco, hinaplos ang ulo ni Isay. "Lagi tayong makasama, anak." Lumipas na ang bagyo. At totoo nga, lumipas na ang bagyo. Ang masumunod na buwan ay naging pinakamapayapang panahon sa aking buhay. Lumipat kami sa isang bagong bahay, malapit sa eskwelahan ng mabata at sa aking trabaho. Isa itong maliit, maginhawang tahanan, punong tawanan at pagmamahalan. Si Marco ay nanatiling isang kahangahangang amo sa mga bata, at ang asawa, ang kasama sa buhay na matagal kong pinangarap. Ang kanyang paibig ay hindi maapoy o mapusok gaya ang inakala kong paibig, ngunit ito'y banayad, matata tulad ng isang ilo, tahimik na bumubuo at nagpapaluso sa aking kaluluwa. Tuwing gabi, sabay-sabay kaming nagluluto. Nagbabasang kwento sa mga bata. Nanonood na pelikula. At nagkukuwentuhan. Ang magkwento ni Marco ay laging nagpapatawa sa mga bata. Tinuruan niya silang magbisikleta, maglaro ng chess, at laging handang makinig sa lahat ng kanilang saloobin. Sa mata ng bata, siya ang tunay na ama, ang kanilang ligtas na kanlungan. Ang aking karera ay patuloy na umunlad. Nabukas ako ng liit na tindahan na nagbebenta ng tradisyonal na pagkain ng aking bayan. Hindi lang ito lugar kung saan ako nagtatrabaho, kundi lugar din kung saan ko ibinabahagi ang bahagi ng aking kultura, bahagi ng aking kabataan. Ang masakit na alaala ng nakaraan ay naging inspirasyon para mas magsumikap ako, para mabuhay ng buo at makabuluhan. Isang magandang umaga, habang nakakapa ako at pinapanood ang mga bata na naglalaro kasama si Marco sa hardin, bigla kong naisip ang lahat ng nangyari. Mula sa pagiging isang inabandonang babae, buntis at walang mapuntahan, tumayo ako, ipinagtanggol ang aking sarili at ang aking mga anak. Nakahanap ako ng pag-ibig, hindi sa taong pinakatiwalaan ko noon, kundi sa taong laging nandiyan, tahimik na nasa tabi ko. Nakahanap ako ng pamilya, isang tunay na tahanan, kung saan ako minamahal at pinahahalagahan ng walang kondisyon. Ang sugat sa puso ko noon ay nanatili, ngunit hindi na masakit. Naging pekla na ito ng katatagan, patunay kung gaano ako kalakas na nakaraos sa malalaking pagsubok. Lumapit si Marco sa akin, inilagay ang kamay niya sa aking balikat. Marahan niyang hinalikan ang aking noo. Ang kanyang mata ay puno ng init. "Mahal kita, Lina," sabi niya, ang kanyang boses ay tapat. "At mamahalin kita magpakailanman." "Mahal din kita, Marco," sagot ko. "Salamat sa iyo at dumating ka sa buhay namin ng anak ko. Ikaw ang ilaw ng aking buhay." Ang patingin sa mga bata na naglalaro, at kay Marco na nakangiti, alam kong nakita ko na ang kaligayahan. Ang kaligayahan ay hindi karanyaan, kundi mas simpleng bagay, maliit ngunit puno ng pagmamahal. Ang kaligayahan ay ang makasama ang mataong mahal ko, at ang mahalin din nila ako. Sumikat na ang araw. Ang mainit na sikat nito ay naktaboy sa lahat ng dilim ng mahabang gabi. Ang aking bagong buhay ay nasimula na. At dito nagtatapos ang kwento ni Lina at Marco, isang paglalakbay na puno ang pagsubok, pagmamahal, at pagbangon. Sa lahat ng nabasa at nakinig sa kwentong ito,
Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang inyong suporta at paglaan ng oras ang naging inspirasyon ko sa bawat salitang isinulat ko. Habang binubuo ko ang buhay ni Lina, kasama ang kanyang ngapihati at tagumpay, naramdaman ko ang bawat emosyon. Hindi madali ang kanyang pinagdaanan, at sa bawat kabanata, kasama niyo akong nagdalamhati, nagalit, at sa huli, nagdiwang ng kanyang nga pagtagumpay. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng naratibo. Ito ay isang paglalarawan ng katatagan ng puso ng tao. Sa pamamagitan ni Lina at Marco, nais kong ipaabot ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa, kundi sa pag-unawa, pagmamalasakit, at pagtanggap ng buong puso. Kahit gaano pa kasakit ang nakaraan, laging may pag-asa para sa isang bagong simula. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili nating kalayaan mula sa bigat ng nakaraan. Naway naramdaman ninyo ang init ng pagmamahalan, ang lakas ng pagbangon, at ang liwanag ng pag-asa na laging nandiyan. Kahit sa pinakamadilim na oras. Ito ay paalala na ang pamilya ay hindi laging sa dugo lamang, kundi sa pagmamahal at pagsuporta na ating ibinibigay sa isa't isa. Muli, taos puso akong napapasalamat sa inyong pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Sana ay naiwan ito ngang magandang marka sa inyong magkapuso. Gusto kong marinig ang inyong magkasalobin at damdamin. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong nakuha? Anong bahagi ng kwento ang pinakanakaunay sa inyo? Lubos na gumagalang. Kilikada TV